Magandang araw sa inyong lahat at ituturo ko sa inyo kung paano pagkakitaan ang mga dahon ng saging na nandyan lang sa ating kapaligiran. At una ay atin siyang putulin ng 12 inches o kaya 10 inches at ibabad natin siya ng 5 oras. Pag summer ay pwedeng 7 hours natin siya ibabad. Pero pag tagulan naman kahit 5 hours lang. Para sa ganun ay maiwasan din natin yung over moisture. Pag summer ay gawin nating 7 hours yung ating pagbabad ng dahon ng saging para mas maganda. At bawat layer, ang kapal ng bawat layer ay 4 inches at ang paglagay natin ng binhi ay nasa gilid-gilid lamang. Para sa ganun ay mas madaling tumubo yung ating kabuting saging. At bawat layer ang ating paglagay ng binhi. At ito makikita ninyo na ganyan yung ating binhi na marami rin siyang amag. At ganito lang yung ating gagawin. At pimili rin kayo ng lugar kung saan ay hindi siya natatama ng araw. Pag natatama naman ng araw, maglagay kayo ng lilim katulad ng dahon ng nyog, yan, o kaya yung silag na tinatawag nila sa iba, iwan ko kung anong tawag sa inyong lugar, yung malalaking dahon na parang kapareho ng dahon ng nyog. At maganda yon para sa ganun ay hindi siya sobrang init sa ating patubuan ng kabuting saging. At ayusin lang natin para sa ganun ay hindi matumba. At pagkatapos na natin yan magawa ay basahin natin ng konti pag summer para sa ganun ay hindi siya matuyot, ma-dry. Ayan, at ilagay na natin yung plastic. Pag walang mahabang plastic, pwede yung dugtong-dugtong. At ilagay na natin yung sako at alisin na natin pagkatapos. At after ng 7 days, pasisingawan natin siya ng kalahating oras. At ito na after ng 7 days. Ayan, makikita ninyo mayroon na siyang mga amag. Pag ganyan na yung inyong patubuan, ay pasisingawin nyo na siya. At takpan din natin siya, ibalik natin yung plastic. At pagkaraan pa ng another na 7 days or 5 days, ito na, ready na siyang i-harvest. At yan ay kasama ko yung aking pamilya na nag-harvest. At ito marami rin siyang tumubo kahit hindi tayo naglagay ng fresh na dahon katulad ng Madre Cacao, ay marami pa rin siyang tumubo. Marami pa rin yung tumubo. At nilagyan din natin siya ng tubig after natin siya nag-harvest sa kabila para hindi matuyo temperature o yung makikita natin na sobrang init. At ito yung pangalawa na natin siyang hinarbisan, pangalawang araw. Bali, ang pagtubo ng kabuting saging ay nag-harvest tayo, sunod-sunod yan kasi hindi sila sabay-sabay na lumalaki. Pag makita natin siya na ganyan, ay pwede na i-harvest. At ito, isang sample ng ating binigyan ng binhi ng kabuting saging. God bless sa inyong lahat. At kung nakarating ka sa dulo ng video ito, ay paki-comment sa baba kung taga saan ka para sa ganon mabigyan rin kita ng pang simula na sa pagtatanim ng kabuting saging. At salamat. Huwag niyong kalimutan na mag-like and share sa ating video.